Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo 25, 2025. Sa araw na ito na puno ng katahimikan at kahinahunan, inaanyayahan ka ng mundo na yakapin ang likas mong init at ginhawa. Tulad ng isang mainit at nakapapawi na paliligo, ang iyong presensya ay nagdadala ng aliwalas at kapanatagan sa mga taong nasa paligid mo. Sila ay maaakit sa liwanag na dala mo, isang liwanag na hindi lamang nakapagbibigay ng aliw kundi nagsisilbing gabay sa mga naliligaw o napapagod. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa mga taong mahalaga sa iyo, hayaang bumalot sa puso mo ang tuwa ng koneksyon. Sa bawat yakap, ngiti, at kwento, mararamdaman mong muli ang tibok ng samahan na hindi nasusukat sa tagal ng pagkikita kundi sa lalim ng pinagsamahan. Ang mga ugnayan na nalampasan na ang maraming unos ay karapat-dapat pagyamanin at muling buhayin, lalo na sa mga araw na tulad nito na puno ng damdamin, pagpapatawad, at muling paglalapit. Habang dumadaloy ang araw na ito, mahalagang bigyan mo ng pansin ang papel na ginagampanan ng iyong sariling pagmamataas sa mga iniisip at ginagawa mo. Ang pride ay maaaring maging isang mapagkalingang gabay kung ito ay naaayon sa iyong pinakapinahahalagahan at pinaniniwalaan. Huwag itong tignan bilang sagabal o hadlang, bagkus ay bilang isang senyas kung saan mo nais patungo ang iyong buhay. Kapag ginamit ng tama, ang pagmamataas ay nagiging pundasyon ng pagpapahalaga sa sarili, hindi ng pagmamataas sa kapwa. Kaya ngayong araw, habang ikaw ay kasama ng mga kaibigan o mga mahal sa buhay, mararamdaman mong tila isang masayang pagtitipon ang nagaganap, isang pagsasama na parang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Sa mga tawa, yakap, at kwentuhang punang alaala, matutuklasan mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa koneksyon sa isa't isa, sa pag-ibig na hindi nawala, at sa tiwalang muling naibalik. Ang ganitong mga sandali ay paalala na ang pagkakaisa ay isa sa pinakamalalim at pinakamatibay mong kayamanan. Ang pagiging malapit sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ay nagpapalalim ng iyong katatagan sa buhay. Sa bawat pagkakataon na makikinig ka sa kwento ng iba, o ibabahagi mo ang sarili mong saloobin, makakaramdam ka ng isang malalim na ginhawa sa kaluluwa, isang pakiramdam ng pagtanggap, pag-unawa, at pagmamahalan na walang kondisyon. Ang pagbabahagi ng halakhakan, ng luha, o ng katahimikan ay may kapangyarihang palakasin ang iyong loob at paalalahanan ka na hindi ka nag-iisa sa anumang pinagdaraanan mo sa buhay. Ngayong araw, bigyang pansin mo rin ang mga simpleng gawain na nagpapalalim ng iyong ugnayan sa sarili. Ang routine nagbibigay ng kapanatagan, tulad ng maagang pagising upang uminom ng mainit na tsaa, habang nagmumuni-muni, o ang simpleng paglilinis ng iyong paligid upang magkaroon ng kaayusan sa isip, ay mahalaga. Ang mga ganitong ritual, bagamat tila maliit, ay may kakayahang bigyang linaw ang iyong damdamin at isipan. Sa pagyakap mo sa mga ritmong ito, mas magiging buo ang iyong pagkatao. Ang pagpapalalim ng sarili mong pangunawa sa kung sino ka, at kung anong klaseng kapayapaan ang iyong hinahanap ay magbubukas sa iyo ng mga pintuan patungo sa mas magaan na pamumuhay. Ito ang esensya ng pagpapalago, hindi laging marahas o mabilis, kundi madalas ay banayad, tahimik, at tuloy-tuloy. Sa aspeto ng emosyonal na kalagayan, mahalagang makinig ka sa tinig ng iyong puso. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan o pagkalito, huwag mo itong itago o itaboy. Bagkus, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong pagiging buo bilang tao. Ang mga emosyong ito ay hindi kahinaan, kundi daan tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Minsan, ang pag-upo sa katahimikan at pakikinig sa sarili mong damdamin ay mas makapangyarihan pa kaysa anumang payo mula sa iba. Sa ganitong paraan, natututo kang maghilom sa iyong sariling paraan at panahon. Pagdating naman sa relasyong pampamilya at pagkakaibigan, ito ang tamang panahon para muling buhayin ang init ng samahan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o tampuhan, ngayon ang araw upang buksan ang puso sa kapatawaran. Minsan ang isang tawag, mensahe, o simpleng kamustahan ay sapat na upang tuluyang mabuo muli ang nasirang tulay. Sa larangan ng pag-ibig, hayaan mong ang pagiging totoo sa damdamin mo ang manguna. Kung may taong nais mong kausapin o ipahayag ang iyong nararamdaman, huwag mo na itong ipagpabukas.
Ang bawat salita na magmumula sa puso ay may kakayahang magbukas ng bagong kabanata sa inyong kwento. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay kulay perlas, isang simbolo ng kapayapaan, kababaang loob, at kabuang kagandahan. Ang kulay na ito ay magdadala ng katahimikan sa iyong isip at makakatulong upang makapagdesisyon ka ng malinaw. Ang maswerteng numero ay 8, 11, at 22, mga bilang na sumasagisag sa balanse, matibay na ugnayan, at espiritual na paglago. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsulat sa isang journal o liham na hindi mo kailangang ipadala. Gamitin ito upang mailabas ang mga saloobin na matagal mo nang kinimkim. Ito rin ay isang paraan ng paglilinis ng damdamin at pag-unawa sa sarili. Payo para sa iyo ngayong araw, huwag mong katakutan ang katahimikan. Sa gitna ng mga walang sinabing salita, ay may malalalim na mensaheng naghihintay na marinig. Sa mga sandaling ikaw lamang ang kasama mo, maaari mong matuklasan ang pinakamahalagang sagot sa mga tanong na matagal nang nasa puso mo. Magtiwala ka sa iyong kakayahang umibig, magmahal, magpatawad, at muling magsimula. Ang araw na ito ay hindi lamang basta isang petsa sa kalendaryo, ito ay isang pagkakataong muling isulat ang bahagi ng iyong kwento, gamit ang kulay ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng tiwala sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang malalim na pasasalamat sa mga sandaling tahimik, sa mga pagbabalik loob, at sa mga damdaming piniling yakapin sa halip na itago. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ingay, kundi sa katahimikan. Hindi sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pakiramdam. Sa muling pagdampi ng gabi, hayaang ang puso mo ay mapuno ng kapayapaan, at ang isip mo ay makatagpo ng kaliwanagan. Isang bagong umaga na naman ang darating, ngunit bago iyon, hayaan mong ang gabing ito ay maging hudyat ng isang malalim na paghilom, isang hakbang patungo sa isang mas payapang sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.